Mayor Vico Soto, prominente at pinaka-credible maging presidente in the future. Iyan ang pag-uusapan natin patungkol sa kinabibiliban, hinahangaan at pinakamahusay na punong lungsod sa buong bansa ngayong araw po. Pero bago natin pag-usapan yan ay humihiling ako na pakasubscribe ang aking YouTube channel. Pakilike and share na din po mga kaparokya para mas dumami pa po ang makapanood ng content natin. Maraming salamat po sa inyo mga kaparokya. So yun nga mga kaparokya, dahil sa husay na ginagawa ng butihing Mayor Vico Soto sa kanyang nasasakupang lungsod ay tila pinahanga nito ang senatorial-elect na si Panfilo Lacson. So pakinggan po natin ang patungkol dito mga kaparokya. Meron ba kayong nakikita o sino ba ang nakikita nyo na potential in the future? Bata pa man ngayon o in the future pwede po nating tanawin. Ayoko mag-endorse publicly kasi wala naman silang desisyon. Pero sa ngayon, dalawa yung nakikita ko na pwede makapagpabago sa ating bansa. Yung future leaders, ayoko na muna sabihin. Sabihin ko na si Mayor Magalong sa kasi Vico Soto, pinaka-prominente. At sa tingin ko naman, kukunti lang yung kontra sa aking opinion. Nakakita po natin kasi kung paano sila mag-perform. Nakakita natin. Alam mo ba na may financial assistance ang barangay mula sa city government? Yeah. Hindi! Parang ito! Kada barangay, pag maliit na barangay, ay meron pala! Meron pa! Pag malaking barangay, meron pong 5 million mula sa city government. Hindi pa po tapos. Bakit ang hirap makikita ng ambulansya? Yung 3 million at 5 million. Papakita nila sa nila ginastos. Ginagamit naman ng maayos siguro. Baka hindi na nare-report ng maayos. Pero siguro nagagamit naman. Wala akong sinasabi. Sa susabi. Pag nalilibig po nila sa amin, Hindi sila sabi galing sa munisipyo. nagdadagdag pa ang city government ng plus 1 million. Alam niyo po kung bakit po ginawa yan? Nagsimula tayo ng pandemic. Pero alam niyo po kung bakit po ginawa yan? Kasi nung naupo ako bilang mayor, sa totoo nagulat po ako. Kasi nung ako upo bilang mayor, may mga pumila sa akin kapitan. May mga pumunta sa opisina ko na kapitan. Yung dalang mga request. Ito pala, ano? Pagpainom ng ambulansya. Pati tabo at balde. Wala daw At sabon at panglitis. Kasama sa request nila sa city government. Hindi ko po nilalata. Hindi bago ilog yun. Nasa ko yung sa ila. Hindi na hindi bago ilog. Ang tingin na kayo eh. Sandali lang, matapusin niyo yung work. Sabi ko, ba't gano'n? Ito yung panglinis ng inodoro request sa city government. Ano kaya yung pwede natin gawin? Kasi baka lang ibang barangay, lalo na yung mas maliit po na barangay. Siguro medyo nahihirapan din po talaga sila kung maliit po. Huwag natin judge kagad. So ang ginawa ko po, imbis na ang hirap ng gano'n eh, kung malapit ka sa mayor, lahat ng request mo, granted. Kapit sa mga building, ganyan, mga kalsada yung papagawa. Ayoko ng palakasan system. Kasi sa palakasan, ilan lang yung makikinata. Ano pong ginawa natin? So yun nga mga kaparokya, tila hanga ang kapapanalo lang na senador na si Panfilo Lacson sa husay ng paggugobyerno ng butihing Mayor Vico Soto, kung saan ibinida nito na ang Pasig City Mayor daw di umano ang siyang nakikita nito na magiging future president ng ating bansa. Well, confident na sagot po yun ng butihing senador sa tanong ni Katunying. At kung ako man ang tatanungin, walang kagatol-gatol na si Mayor Vico Soto talaga para sa akin ang most qualified sa lahat. And when we say future mga kaparokya, hindi lang ako for sure ang sasang-ayon sa sinabi ni Senator Ping Lacson dahil halos lahat ay inaasam at gustong maranasan ang pamumuno ng butihing alkalde. Ito yung nakikita ko na talagang may malasakit sa tao kung kaya mahal na mahal ito ng kanyang nasasakupang lungsod. Samantala, narinig din natin mga kaparokya kung bakit naglaan ng pondo ang lokal na pamahalaan ng Pasig sa bawat barangay ng nagkakaalagang 3 million sa maliit na barangay at 5 million naman po sa malaking barangay ay dahil sa mga request ng mga kapitan tulad ng sabon,
timba at kung ano-ano pa na ikinagulat ng butihing alkalde kung kaya napagdesisyonan nito na maglaan nga po ng pondo. Dahil para iwas daw di umano sa palakasan. Pero saan nga kaya napupunta ang ibinigay na pondo ng lokal na pamahalaan? Posible naman na walang budget ang bawat barangay tapos nakukuha pang mag-request. Siguro mga kaparokya, akala nila kayang-kaya nila si Mayor Vico Sotto dahil bata. Nga lang naging kalbaryo sa kanila ang butihing mayor dahil hindi sila makakurakot. Kaya dapat talaga silipin ni Mayor Vico Sotto ang budget ng bawat barangay kung saan napupunta at ano-ano ang pinaggagastusan. At sana yung mga kumakalaban kay Mayor Vico Sotto na kapitan at SK ay huwag na pong paupuin dahil yan po ang sisira sa ikauunlad ng Lungsod Pasig. Malaking halaga ang 3 to 5 million at may dagdag pa po di umano ito na 1 million ayon kay Mayor Vico Sotto. Kada taon po yan mga kaparokya. Lalo na yung mga barangay captain na tumatanggap pala ng financial assistance mula sa lokal na pamahalaan tapos nawala daw ang sigla at tradisyon ng lungsod mula nang naupo ang butihing mayor. Tanong ko lang Kap, saan mo dinala ang financial assistance na bigay sa inyo ng Pasig government? Kulang ba yon? Kaya kung siraan si Mayor Vico, akala mo ay walang ginawang maganda sa lungsod. Kayo mga parokya, anong masasabi nyo patungkol dito? So hanggang dito na lang po tayo mga parokya. Magsiingat po tayo. Thank you and God bless.